Hi guys! For those who are new here, this is Surge On. In here, we talk about everything surgical. At dahil masakitin ang mga favorite celebrities ninyo, hindi tayo maubusan ng pagmamaritisan. For this week, we talk about avascular necrosis. So let's start and meet our patient. Si Angelica Panganiban o Angelica Jane Charleston ay isang 37-year-old award-winning actress na nagsimula bilang child star. Una siyang sumabak sa edad na 6 sa TV show na Love Note at sa Ang TV ng ABS-CBN. Una siyang nanalo bilang Fama's Best Child Actress sa pelikulang Separada. Pero mas nakilala bilang si Becky opposite Camille Prats sa Sara ang Munting Prinsesa. Lumaki na sa harap ng TV si Angelica at laman ng maraming teleserye. Mas lalong sumikat si Angelica nang gampanan niya ang role na Julie Vega sa MMK. Dahil di umano, swerte daw kapag may eksena ka sa loob ng kabaong. Nagsunod-sunod na ang proyekto ni Angelica and some of her famous characters include Duong Dang Tien Tin sa Vietnam Rose, Scarlett sa Iisa Pa Lamang, Babawiin ko yun sa'yo. Sige, maglaro tayo. Agawan ng yaman. Ruby, Palibasa, wala kasi kayo mga ganda eh. Ano yon? May sinasabi ka? at syempre Claudia Benavista sa Pangako Sa'yo Remake. Marami ring pelikula na ginawa si Angel at humakot na rin ng maraming awards. To March 20, 2022 nang i-announce ni Angelica na buntis siya sa kanyang non-showbiz boyfriend. At September last year nang manganak siya sa edad na 35. In her recent vlog, ibinahagi ni Angelica na since her pregnancy until today, nakakaranas siya ng hip pains at na-diagnose siya ng avascular necrosis. So let's break it down. Angelica is a diagnosed case of avascular necrosis. Vascular comes from the Latin word vascularis, meaning tubes or vessels. In this case, blood vessels or ugat, meaning lahat ng vascular, maraming blood supply. Pag nilagyan mo ng A sa harap, meaning wala. In this case, walang blood supply. Karamihan sa mga medical terms, pag nilagyan mo ng A or an sa harap, meaning nito wala or opposite ng salita. Apnea, walang paghinga. Anoxia, walang oxygen. Anemia, walang dugo. Anosmia, ang sakit ni Andrea Brillantes, walang pang-amoy. Dok, paano ang arrest? Meaning walang rest. So syempre, hindi lahat ng disease. So wag kang syunga. Necrosis comes from the Latin necros, meaning corpse or patay. Dahil nabubulok ang buto dahil walang blood supply. Hi guys! Kung nanonood kayo ng aming mga vlogs or medyo totoo kayo sa buhay-buhay namin, may mga iniinda akong sakit sa hips. So ang chief complaint ni Angelica is hip pain. Well, nagsimula to nung nabuntis ako, siguro mga 6 months into pregnancy. Meron na akong mga nararamdamang sakit on my hips. And then, syempre, nagtanong-tanong ako sa mga doktor, mga friends ko na naging mommy na rin, nabuntis, ganyan. And lahat naman sila, sobrang supportive and sinasabi nila, it's part of the pregnancy. So, pag nanganak ako, kasama na yun mawawala. So nagsimulang naramdaman ni Angelica ang sakit sa bewang niya 6 months into pregnancy. Siguro hindi niya ininda during this time kasi baka akala niya dahil lang ito sa bigat ng pregnancy, which usually happens naman sa mga buntis. So nagiging lax at elastic din ang mga joints at ligaments mo during pregnancy dahil sa hormones, kaya sumasakit naman talaga ito usually. This is in preparation for labor para mas madaling lumabas ang bata sa lagusan. So kailangan wide ang pelvis mo. Hanggang nung nagsubok na akong mag-workout, bumalik akong mag-yoga, nag-start akong tumakbo ng konti. So, may sumakit na naman sa left part ng hips ko. So, ang akala ko, pinched nerve lang siya. So even after manganak, may sakit pa rin, more sa left side. So she tried to do yoga pero hindi nawawala. I think March, nung nagpalawan kami kasama mga friends namin, doon hindi na ako nakakalakad. Hindi na ako makapag-swimming. So, sa mga ganap namin doon, kung napapansin nyo, nandun lang ako sa boat, tingin-tingin lang ako, ganyan. Hindi na ako nakaka-workout, of course, hindi na nga ako makalakad. So nag-progress ang sakit niya to the point na di na siya makalakad or hindi na niya maigalaw ang hip joint niya. Masakit na rin pag nagbubuhat siya ng mabigat. So more on the right hip. So ang sakit ni Angelica is nasa hip area. So ang hip joint mo is composed of a ball and socket joint. Ang sakit na ito ay nakakagalaw sa lahat ng direksyon dahil ito ay pabilog. It is composed of a ball na parte ng femur or ang buto ng hita at ang sakit na pinagsamang tatlong buto ng balakang or pelvis mo, the ilium, ischium at pubis.
Ito ay tinatawag ding acetabulum. Do you know why? Panoorin niyo ang aming break it down episode which I will link down below. Ang blood supply ng femur mo ay ang dalawang circumflex arteries na nakapalibot dito. Meron ding isang ugat na direktang nagsusupply dito. Sa AVN, kapag bumara ang mga ugat na ito, nawawala ng blood flow at namamatay ang ilang parte nito. Nawawala ang round shape nito kaya nahihirapang maglakad ng maayos ang pasyente. After ng Palawan, dumiretso kami ng hospital. Nagpatingin na ako. So, na-ultrasound ako. So, may nakita silang liquid doon sa may bandang singit ko. Sa ultrasound ang ginawa kay Angelica. So sa ultrasound pati na sa x-ray, makikita na hindi na rounded ang ball ng joint mo. Meaning, may nabulok na parte ng ball kaya hindi ito well-rounded. Pero hindi ito specific sa AVN kasi maraming pwedeng cause kung bakit nabulok ang buto. Pwedeng infection, inflammatory process, etc. Sinaga ko yung therapy. Nag-therapy ako for 2 months. Tinigil ko na yung therapy dahil akala ko umokay na nga. So, pasulpot-sulpot yung pain, ganyan. Hanggang sa nagkaroon ng isang time na talagang hindi na ako makalakad again. Sobra akong in pain, iyak ako ng iyak. So, finally, tinuloy-tuloy ko yung workout every day. Pasakit lang siya ng pasakit. Hanggang sa hindi na ako nakakalakad again. So, nagpa-MRI ako and lumabas yung results ko na meron pala akong avascular necrosis. So ang definite diagnosis talaga for AVN is MRI. Dahil sa MRI, makikita mo talaga ang soft tissues, including ang cartilage at blood supply ng buto mo, which is malabo sa x-ray and sa ultrasound. Ang tanging solution niya ay, nung unang sinabi sa akin ay surgery. Parang joint replacement na nakakatakot pakinggan. So ang definitive treatment for AVN is total or partial hip replacement. Papalitan ang buong ball and socket joint. Ang ball papalitan ng metal, usually titanium para magaan. Pwede ring stainless steel or ceramic. Tapos ang socket naman papalitan ng polymer plastic, ceramic or metal din. Tapos may lining sa gitna para smooth ang joint movement. Hindi na kailangan ng blood supply dito dahil nga metal implant na, permanent na. Good candidate dito sa Angelica kasi bata pa siya, maganda pa ang kanyang bone healing. So pwede ring bone graft or kumuha ng buhay na buto sa ibang parte ng katawan at doon ipapatubo sa patay na bahagi ng buto. So naghanap ako ng doctor na magkakaroon ng conservative approach. So bumalik kami sa pagsaksak ng PRP sa hips ko. But this time, nag-drill sila ng hole. In-inject nila yung PRP directly doon sa dead bone ko. Masakit ba yung procedure? Hindi ko inakalang masakit siya. Tulo ng tulo yung luha ko. So hindi pa handa si Angelica for surgery. Another option for her is PRP or platelet-rich plasma. So ang dugo na kinuha mula kay Angelica ay ilalagay sa centrifuge para ma-separate ang blood cells sa plasma. Ang plasma part is yung clear fluid. Maraming platelet growth factors dyan. So think of your platelets as semento na nagkukumpuni ng sira sa katawan. Kaya sa mga pasyenteng may dengue, madaling mag-bleed kasi kulang sila sa platelets. Marupok ang ugat dahil kulang sa semento. Kahit pa paano nakaramdam ako ng awa sa sarili ko na bakit ako nagkakaganito, bakit sa akin nangyari to. Kasi ang cause ng avascular necrosis ay steroids abuse. Kung mapapansin nyo naman, never naman lumaki yung katawan ko. So steroids does not necessarily refer to anabolic steroids ng mga nag-gym. Prone dito ang mga pasyente na under steroid therapy, gaya ng mga may asthma, may lupus at na kidney transplant gaya ni Selena Gomez, may inflammatory conditions gaya ni Ingeloxin at iba pa. So maraming benefits ang steroids pag ginamit sa tama. Ang steroids sa gym, walang benefits yan. Malaki nga ang katawan mo, maliit naman ang junjun mo. So other causes include trauma sa area mismo. Pwedeng fracture, pagbubuhat na mabigat, direktang na-damage ang blood supply kaya bumara. So alcohol intake, beer, HIV or mga impeksyon sa buto, lupus na may pamamaga ng ugat, sickle cell anemia, clotting disorders, any problem sa dugo na nagiging dahilan ng pagbabara ng ugat. So, ano yung cause niya? Wala. Tinatawag na malas lang talaga at nangyari siya sa akin. Ito ako ngayon, nagawa na yung procedure kahapon. Nakapagpasok na sila, na-drill na nila yung hole papunta nga dun sa dead bone ko. Nilagyan nila ng plasma nang sa ganun, magkaroon ng regrowth, mabuhay siya ulit, magkaroon ng blood flow. Patuloy ang pagiging positive na matatapos na yung kalbaryo dito sa nararamdaman ko dahil finally na pinpoint namin kung ano talaga yung sakit ko. So
So most likely, good prognosis or magandang recovery ni Angelica dahil bata pa siya. So aside sa good candidate siya for hip replacement kasi bata pa, magandang healing niya. So good candidate din siya for non-surgical kasi mabilis ang response ng bata sa PRP, unlike sa matatanda. Kaya may option siya to try other treatment aside sa surgery. So with continued PRP and constant monitoring, at syempre rehab therapy and pag-iwas sa pagbubuhat ng mabigat, madedelay lang ang sakit niya and she can go back to her normal activities in the near future. So takeaway message. So too much exercise and hard work can also be harmful. The key to life is balance. So katawan natin parang makina. Kapag nasobrahan ng gamit and kulang sa maintenance, madaling masira. So make it a habit na magpa-maintenance check-up. Kung ang kotse nga pinapatalyer, ang katawan mo rin kailangan ng tuning. Huwag hintayin na magkasira-sira ang piyasa mo sa katawan. Dalhin mo regularly sa service center. So book an appointment. Magpa-booking ka. Ipaserbisyo mo ang katawan mo. So that's it for today's episode of Maritas Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!